So ano po ang sinasalarawan nito? Ibig sabihin, itong hinayupak na ito ever since wala talaga sa puso ang kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Kahit nga mag-apply ka ng trabaho, mag-homily ka kung ikaw ay lector, magsalita ka is as a teacher, as lahat, 'di ba? You always put everything in your heart, the way you talk, if you are sincere. 'Di ba? Dapat laging loob, when you talk to people, dapat ganito kung hindi ka mambubudol. So ngayon, itong 3-minute video niya, balik tayo sa La Union, binabasa niya. 3-minute video lang. Tagalog pa yung iba. Taglish. Hindi niya kayang sabihin kasi bangag yung babae yan. Wala sa utak niya at puso niya. Okay? Wala sa utak at puso niya ang totoong lingkod bayan o pababangunin kayo o sama-sama kayong maging milyonaryo. Kasi ang gusto niya, sila lang ang kakamkam ng pera ng bayan. Kaya lahat ng mga international firm, expert, pati hacker, magaling si Lisa dyan. Kaya gustong-gusto ni Kuting yan. Matindi at madumi talaga ang galawan ng mga politiko at kung sino nga ang pinagkatiwalaan ng taong bayan na mamuno ay panigurado magulo dahil ang gusto nila sa mamayan ay maging pulag at bingi. Hahayaan na lang ba ang mga kabulukan nila at manahimik na lang ang pobreng Juan? Tila ba wala ka ng karapatang magreklamo? Patutsada na nga lang tuloy ng isang netizen. Bayaran ng araw pa mga opisyal ng PNP at military, congressman at mga senador. Parang baliwala raw nga sa kanila ang mga nangyayari. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung di ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. So ano na mga ka-extend ng kaganapan? Present ba ang lahat ng mga palangga? Kumita na ba ang lahat ng mga trolls ni Liza Smugs? Okay? So nailagay na ba? Hi, Miss Sally Chong. Nailagay na ba ang mukha ni Maharlika sa kanilang mga thumbnail para mabigyan sila ng pangkabuhayan showcase? Okay, actually, ngumingiti man tayo dito lahat mga palangga, pero tumatangis ang ating bayan. Bakit tumatangis ang ating bayan, mga kababayan? Okay. What's our title? Kuting Liza Smugs, ipapa-shutdown lahat. Okay. Last year, ang dami na nating vlog about sa pa-shutdown, kung isa-shutdown ng SMNI. And yes, true enough, ang mga makakaliwang grupo sa Congress, unahin natin, ang SMNI na pati Facebook page, YouTube, lahat ay gusto nilang gamitin, baliin ang batas, gamitin ang kanilang power para ipabagsak ang SMNI. Na yan na nga lamang ang sandalan ng taong bayan na kritikal sa gobyerno ni Lisa Ahas Smugs. Okay? Yung sila Brosas dyan. At syempre, dahil kaalyado na yan ni Liza Ahas Araneta Smugs, araw-araw po, yung bunganga ko ay hindi natin aalisin ang pangalan ni Liza Ahas Araneta Smugs. You know why? Ulit-ulitin ko, siya po ang ulo ng lahat ng national problem sa ika nga ni Attorney Glenn Chong. Siya ang ulo ng kabalbalan ng ito. At bawat galaw dyan sa Congress ay namomonitor niya at may baspas po niyan ng hinayupak na babaeng yan. So ngayon, mga kababayan, tignan natin dito. Umubo pa ng hitad. So ngayon, mga palangga, ano ang impact na naman ito sa ating bayan? Diba? Parang hindi ko nakikita yung sarili kong Facebook, okay? Baka nilunok na ni Lisa Smugs. Tignan ko lang yung monitor ko ng mga comment ninyo para bonggang-bongga. Okay. So, yan po ay instruction ni Liza. Ang bago niyang instruction, ipa-shutdown ang lahat. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ipapa-shutdown tayong lahat. Ngayon, na-shutdown na, nagwagi na sila doon sa ating dalawang Facebook account, which is Maharlika Buljaquera and Maharlika.
So napa-shutdown na nila ang SMNI sa pamamagitan ng pagsuspende ng ng MTRCB. Okay. So, ang daming pina-shutdown, mayroong mga pinagurgur, 'di ba? Na hindi lang natin alam yung iba behind the scene at nauna actually diyan si Percy Lapid. I don't know kung ano naman ang kaso sa kanya. Dahil ulitin natin, tayo ay critical sa buwaka ng inang gobyernong itong Liza Ahas Araneta Smugs. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, noong November of last year, sinabi ko sa inyo na nag-hire si Liza Smugs ng isang foreign firm, okay, na pangalanan nating si Mr. Peron. Okay, si Mr. Peron. Si Mr. Peron ay isang foreign firm na binayaran ng pera ng bayan ng gobyerno dahil sa utos ni Liza Smugs. Ano ang utos bakit nag-hire si Liza Smugs? By the way, sa hindi nakakaalam, during the campaign pa lang ay nag-hire na si Liza Smugs na mga taong magmamanman sa mga taong straight. Okay? When I say straight, during the campaign period, kapag ikaw ay opposing sa kanyang mga planong smuggling, sindikato, and everything, papakuha niya yung telephone number mo at ipapa-wiretap niya. Gawain na yan ni Liza Ahas Araneta Smugs. Paano ko nalaman yan? Baka sabihin na naman ng mga jutang Jenimes, alam mo pala. Okay, bakit hindi ka kumibo? Nalaman ko yan nung nakikipaglaban na tayo dito. Marami mga puting asa nagsabi sa atin at like after na nang nanalo si Kuting. Kaya nga tumayo ako dito ng bonggang-bongga at nilalabanan ko ang mga demonyo sa lipunan kahit na buhay ko ang nakataya. Ngayon, itong Mr. Peron na ito, mga palangga, okay, si Mr. Peron, okay, ay hinire ni Liza Smugs last year pa, okay, para what? Para ampatin ang bumubugang apoy na mga kritisismo kay Kuting at lalo na sa kanya, kay Liza Smugs. 'Di ba? Remember the Department of Agriculture, kapalpakan ni Kuting. Okay? Kapalpakan niya, medyo natigil na ampat ng konti dahil, umalis siya sa agriculture. Nandiyan si Chu Laurel na isa pang nagsinungaling sa kanyang credential. 'Di ba? So, naampat nila ng konti yan. Pero dito sa atin, sa ating Facebook, sa ating channel, hindi natin sila pwedeng kalimutan yon. So, by the way, sa lahat ng mga, ulitin ko to, kailangan ko paalala sa inyo, sa lahat po na gustong mag-follow sa aking Facebook sa Maharlika Network at Boljakan, mga kababayan, make sure na dyan kayo nakaklik sa link dito sa live na ito. Yan po ang legit. Kasi nga, makapangyarihan ang ahas sa lipunan dahil lahat po kayo, kahit sabihin yung ordinaryong citizen kayo, wala kayo sa gobyerno, minamanmanan kayo. I'm telling you, isa shutdown tayong lahat. Martial law. Mamaya i-connect natin to sa speech ni Liza Smugs sa La Union. Kung paano ma-open ang inyong mga mind. So ngayon, mga kapapalangga, so November last year, dahil bagsak nga si Kuting tungkol sa issue ng agriculture, sa pulboronic, na involvement nila with the Sayarot at iba pang mga kontrobersya. Loto, ayan, gusto nilang kalimutan, ay nag-hire si Liza Smugs gamit ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng bayan, ng isang Intel firm na kung saan ay mag-a-advise sa kanya at magmo-monitor ng tunay na survey ni Kuting. So since bagsak si Kuting, di ba? Recently, mas mataas pa rin si Inday Sara sa kanya. In the past, laging mataas si Inday Sara sa kanya. Nilalamon siya ng buo. So anyway, itong si Mr. Peron, okay, we will call him Mr. Peron. Si Mr. Peron ay isang bonggang-bonggang eksperto pagdating sa pag-a-advise o PR, Black Ops lahat. So ang payo kay Liza Smugs na nung November, magtuto ka na lang sa arts and culture. Gayahin mo si Imelda. Pero dahil ayaw ni Liza gayahin si Imelda kasi gusto niya
magkaroon siya ng sarili niyang identity bilang isang kasabwat ng smuggler, nagpapanalo sa loto para sama-samang babangon muli para maging milyonaryo, coming from sa masangsang niyang bunganga. Okay? Yan po ang gustong panindigan ni Lisa Ahas Smugs. Ang gusto ni Lisa Smugs, makilala siya kung paano manggipit ng tao. Actually, na-validate natin yan na even yung vlog natin kagabi, si Ina Reformina at yung si Pamela Pedroche and yung Purificacion, well, particularly si Reformina, ay sinabi niya na nung nasa PCO siya, ay nag-advise siya sa hitad, okay, sa buwakan ng inang Lisang Mudlo Potot, na magtutok siya, gayahin niya yung mga magagandang nagawa ni Imelda in terms of art and culture. So, true enough. So, I don't know kung nakausap ni Ina Reformina itong si Mr. Peron. I don't know. But anyway, alam niya ni Ina Reformina kung ano yung pinagnangak-ngak ko dito. So, ayaw ni Lisa niyan. Kasi, ang gusto niyang tutukan kung paano kamkamin at kung paano panalunin sa loto ang kanilang mga dami o kanilang mga kasabwat na kasukulukuyan ngayon na what? Dinidinig sa Kongreso, sa Senado, pero wala pa rin, hindi pa rin inilalabas kung sino itong mga nanalo. Yun, ayaw kasi, mahirap kasi gawin ang mga, let's say, arts and culture o yung mga magagandang advocacy kung hindi talaga galing sa puso mo. Kasi, ang intensyon ni Lisa Araneta Marcos ay kung paano makapag-deliver ng goods yung kanyang mga appointees, goods of money, lahat pera. Wala namang iba pera sa kanya para isungal-ngal sa buwakan ng inang babaeng ito. Ngayon, mga palangga, ayaw niyang, kahit na may advisor pa siya, matigas pa rin ang ulo niya. Okay? Gumagawa pa rin siya ng kabalbalan. Kaya nga, di ba, itong mga ginagawa niyang like sa kick-off rally, yung pinwersa nila, yung mga empleyado ng gobyerno, nag-issue sila ng memorandum, di ba? Internal memorandum para paatinin ang mga tao doon kahit ang mga empleyado ng gobyerno, kahit labag sa loob nila. So ngayon, ang sabi ni Mr. Peron, kasi hindi ka nakakatulong kay Kuting. Sa halip, ikaw ay liability. Hindi ka asset, kundi ikaw ay liability. So maghinay-hinay ka muna. Ito muna yung approach natin. Kaya naman, mga kababayan, nag-change of branding sila. Ano yung change of branding? So nagbait-baitan, kunyari, alam mo, ang demonyo, kahit mamupo at opo yan, kahit maganon-ganon yan, demonyo pa rin yan. Right? Demonyo pa rin yan. Mga palangga, bago ko salansanin ang mga pinagsasabi ni Lisa Smugs, ni Lisa Smugs dito sa La Union, yung speech niya, yung drama niya. Mag-ingat kayo. Okay? Even you, not individual, okay? Mag-ingat kayong bago po kayong magmensahe ng inyong mga expose o yung mga hinaing ninyo, make sure na legit yung account. Like, ulitin ko po dahil ayaw ko po kayong mapatay. Ayaw ko kayong magurgur. Ayaw ko kayong mapahamak. Kaya make sure na nakafollow kayo sa right account ko. So, wag po kayong mag-search. Okay? You just go to my link. Shoot kayo doon dahil yun po ay legit. Diyan sa live natin. Huwag kayong mag-search ng Maharlika Network, Maharlika ganyan. Kasi, bakit? Ginagaya ni Lisa Ahas Smugs. Yan po ang utos, okay, sa kanya ng kanyang mga evil advisors na i-duplicate o gumawa ng fake account katulad ng account ko, ng Facebook ko, para kung sino man ang mag-message na magkamali mapunta dun sa Facebook na kanilang hawak, susugin kayo. Ganyan nakakatakot na ngayon ang gobyernong ito. Ito gusto kong sabihin. Hindi ako, ikaw buha ka ng inakalisa. Okay? Akala mo mananalo ka? Pag lumabas pa ang isang audio video mo, I'm not gonna say anything about the audio video mo. Okay? Dito,
Okay, dito malalaman ng taong bayan kung gaano kababoy ang babaeng ito. Hindi pa po pwedeng ilabas ito video ni Lisa to, hindi to polboro ni Kuting. Okay? Ikaw ha, tandaan mo, kakalad ka rin kita. Sabi nga ni Glenn Chong, kakalad ka rin ka namin sa buong mundo, sa buong bayan kung gaano kakahayop. Alam ko, lasing-lasing ka nun. Nung binlay mo yung video na yon, lasing-lasing ka. Hindi kita tinatakot. Dahil ang mga katulad mo ay walang takot at walang pagmamahal sa kapwa. Walang pagmamahal sa Pilipino. Ang mga taong isinanla na o ibinenta na ang kanyang kaluluwa kay Satanas o kay kasino mang jejemon, wala na pong takot yan at walang kahihiyan. Pero darating ang tamang panahon. Sasabihin nyo, labas na yan, Maharlika. May tamang panahon sa lahat at kailangan natin protektahan ang mga taong may hawak ng alas, baka ipagurgur niya. Imagine nyo kung ilalabas ko ngayon ang video, abot kamay ni Lisa ang taong ito, pwede niyang patayin right there and then. Believe me, ganito kademonyo ang babaeng ito. Ngayon, mga palangga, kailangan ko kayong warningan na not only sa akin, sa ibang mga vloggers sa tingin nyo, na na gusto niyo magsumbong whatever, wag po kayo basta-basta mag-email. I'm telling you, this is coming from inside. Na pa-inform sa inyo, mag-ingat kayo ma'am dahil sila ang gumagawa ng fake page para yung mga message po ng mga taong nagsusumbong sa inyo ay makorner nila, sususugo nila. Remember, we have the SIM card law na naipasa na yan. Yan ang unang inatupag nila ni Lisa. Maipasa yan para masusog kayong lahat. Tayong lahat. Na madali kayong tamnan ng kaso, madali kayong susugin, katulad na lamang kay General Macanas. Katulad sa akin. Last year pa, sinimulan nila pag tanim-tanim ng ahas. General Macanas, na mismo ang chief ng PNP chief. Ano yan? Taong gobyerno. Di ba? Balat sibuyas ang mga putang ina. Imagine mo kasuhan ang isang General Macanas na wala namang, na yun ay wala namang binanggit ang kanyang pangalan sa loob ng vlog at walang sinabi. Pero yun ang mananalo si General. Mananalo tayo, General. God is with us. Hindi ako nagaganyan-ganyan kasi hindi ako katulad kay Lisa na paupo-upo pa Diyos-Diyos, but nasa tama, aayon ang lahat sa tama. Tandaan yan. So, nag-aalala po ako sa inyo kasi ayokong maligaw ang mensahe ninyo. So, make sure sa link kayo nakafollow. Kung sino man mga vloggers na gusto nyo na sa tingin nyo, may tiwala kayo, you have to be very careful. Gugurgurin po kayo. Kung kaya ni Lisa mag-spend ng millions of billions of money, billions dito sa mga proxy case, yung kay General Macanas na case na ginawa ni Acoda, that's what you call proxy case. Yung ginawa sa akin, yung sandamakmak kung sino-sinong mga in the past, di ba? Proxycation. Anong ibig sabihin yan? Dahil hindi ni Lisa tayo makasuhan, dahil kakalaggarin natin siya sa buong mundo, gumagamit siya ng tao para gipitin ang mga vloggers like General Macanas, like me, and like you. Okay? So, mag-ingat kayo mga kababayan. So, ito si Mr. Peron ay inuutusan ay sinasabi mag-change branding ka muna, magbait-baitan ka. Okay? Doon sa issue pa ng Duterte, maya tayo. Okay, so, napanood ko at, sinulat ko yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs na nagsalita siya doon ng like almost 3-minute video kung saan ay sa La Union na nagbigay siya ng mga love for all na may libreng gamot, libreng ganito, libreng ganyan, libreng tuli, kung ano-ano pa, di ba? Napag-usapan na rin natin yan, ginawa niya rin yan dati sa Bataan. Di ba? So, malaki pa, again, mas malaki pa ang mga logistics na ginagastos papunta sa mga lugar na yon kesa sa ibinibigay sa mga tao. Alam mo, nung pinapanood ko, yung mga tagapakinig na hinila lang naman nila yun sa mga barangay, yung mga matatanda na kinukuhaan ni Franz Imperial at ni Gerard Barria ng presidential communications. Yan taga-video ni Kuting. Yan yung mga yaya ni Kuting. Kilala ko yung mga yan halos lahat. Alam mo, naawa ko sa mga matatanda. Hinuhuli nila yung shop para magtango-tango ko yung matatanda. Alam nyo kung kayo taga La Union, nadudurog
nadudurog yung puso ko na binababoy at niloloko ni Lisa Ahas. Okay? 3-minute speech lang. Binabasa pa ng jutang Jimenez na ito. Bakit binabasa ni Lisa Smugs ang kanyang speech? Kasi ito po ay hindi sincero. Ito ay hindi galing sa puso. Remember, nung kinuwento ko sa inyo last year, nung nandoon ako sa HQ, ibinibida ni Lisa, nandun si si Madam Pebbles, basta nung pumunta ako, ibinibida niya na siya ay pinagsalita ni Kuting sa kung Iloilo ba yun o Negros. Ngayon may script siya. Okay, may script siya na nag-iilo-ilonggo siya doon. Then hindi naman fluent mag-ilonggo yan eh. Dahil pa konyo-konyo yan, ghetto kasi yan sa New York. Yeah, ghetto. Alam mo yon? Yung mga ghetto nga, parang mga sanggano, mga pakawala sa New York. Ganyan yan siya doon. Wala may pagmamalaki yung hinayupak na dugyot na babaeng yan. So anyway, going back sa speech niya, kinukwento niya, na naghangin, 'di ba, habang nagbabasa siya kunyari, mga kababayan, ng mga Ilonggo, di kami dire, muni-muni, ganyan. So bigla daw humangin. Okay? Humangin, lakas ang hangin, tapos napalid, 'di ba? Lumipad ang kanyang speech. Anong sabi niya? Ito tandang-tanda ko yung kwento mo, tangina ka, sabi mo. Oh my God, gumanon-ganon daw siya. Ngayon, hindi niya na maituloy yung speech niya. Kasi naapok na ang kanyang script. So ano po ang sinasalarawan nito? Ibig sabihin, itong hinayupak na ito, ever since, wala talaga sa puso ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Kahit nga mag-apply ka ng trabaho, mag-homily ka kung ikaw ay lector, magsalita ka as a teacher, as lahat, di ba? You always put everything in your heart, the way you talk, if you are sincere. Diba? Dapat laging loob. When you talk to people, dapat ganito kung hindi ka mambubudol. So ngayon, itong 3-minute video niya, balik tayo sa La Union, binabasa niya. 3-minute video lang. Tagalog pa yung iba. Taglish. Hindi niya kayang sabihin kasi bangag yung babaeng yan. Wala sa utak niya at puso niya. Okay? Wala sa utak at puso niya ang totoong lingkod bayan o pababangunin kayo o sama-sama kayong maging milyonaryo. Kasi ang gusto niya, sila lang ang kakamkam ng pera ng bayan. Kaya lahat ng mga international firm, expert, pati hacker, magaling si Lisa dyan. Kaya gustong-gusto ni Kuting yan. Alright. Sabi pa niya dito, may mga Ilocano ba dito nanonood? Sabi niya, sa mga kakailan, it's not kakailan kahit hindi Ilocano. Would you pronounce it kakailan? Kakailyan. Dahil ang dami kong mga kaibigang Ilocano. Sabi niya, sa mga kakailan, maraming salamat for being here with us. Naimbag na bigat. Kada kayo amin, apo, nagabait-baitan. Tama, si Monster Inc. Kakailyan. See? Ano sasabi niya kakailan? Ano ka slang? Ano ka ipinanganak sa Amerika, sa London, para magpaka-islang-islang? Well, that's how Smugs is. Pasosyal. 'Di ba? Pasosyal na akala mo ay ipinanganak na mayaman. 'Di ba? Well, it doesn't matter kung ipinanganak ka mayaman, ipinanganak ka mahirap. Ang importante sa mundong ito ay kung ano ang puso mo, ano ang layunin mo, ano ang mission mo sa mundong ito. But definitely, ang mission ni Lisa Smugs ay magpayaman, mangamkam, magpanalo sa loto, magbenta ng mga appointments, mag-bribe, gurgurin ang mga gusto niyang gurgurin, i-take down ang mga Facebook page, lahat. Kasi ayaw nilang magkaroon ng kritisismo. Yun ang gustong-gusto ni Lisa na gawin, patahimikin ang lahat. Mali ba ako? Look at Rappler. Nag-criticize ba? Ikaw, Maria Ressa. Diba? Tama ka naman tungkol sa diktador-diktador. Dapat nga kakampi ka na ng taong bayan ngayon Pero bakit tumahimik si Maria Ressa? Bakit? Dahil natakot ka kay Lisa? Dahil tutuluyan kang gugorgorin o ikukulong? Kung matalino ka at may pagmamahal ka na lang sa Pilipino, sa human sa human rights na lagi niyong ginagamit, mag-i-speak up ka. Okay? Maria Ressa. Tuloy natin yung speech niya. Nasisiyan po ako na nandito tayong lahat sa magandang probinsya na ito, bubulol-bulol. Sabi niya,
Ng probinsya na ito sa La Union. Sabi niya, La Union will always have a special place in my heart. As you know, sabi, di ba, ganun siya. As you know, this last few days, the love for all, napakasipag, sabi niya, napakasipag po ng mga private sector. Sabi niya, meron tayo dito free dental, ganito, ganyan, ganon. Okay? Yung mga usual thing na gagamitin ng mga Pilipino. Imagine nyo, mga kakailyan, mga palangga ko, mga kaabyan ko, mga kababayan ko, mga kasimanwa na ako. Okay? Every time na lang na magkaroon ng bawat change of presidency, ganito na lang yung taong bayan. Hihilain ang mga matatanda sa mga barangay. Pipilitin na makinig sa kadyutahan ni Lisa o kadyutahan ng iba pang politiko. Bibigyan ng kaunting ayuda, 2 kilong bigas, libreng gamot, and everything. Hindi na kailangan gawin yan kung tutuusin. Dapat ang healthcare for all. Free medicine for all dun sa mga kailangan, yung mga indigent, yung nangangailangan, yung sinasabi na nasa laylayan. Dapat yan, talagang naka-attach yan sa mga ospital, sa mga ahensya ng like hospital. Na kapag ikaw ay matanda na inatake ka sa puso o whatever kung ano man naramdaman mo, nadulas ka, natusok ka, di ba? Shoot ka sa ospital, pupunta ka. Hindi yung matatakot ka kasi wala kang pera. Pagdating sa hospital, interviewin ka, kukunin yung information mo. I think yun yung concept ni Malasakit Center nung panahon ni Duterte. 'Di ba? Pag na-hospital ka, kukunin ang pangalan mo. Anong pangalan mo? Kunyari si ikaw ay si Kat Serrano. Okay, si Kat. O, Kat Serrano, anong nararamdaman mo? 'Di ba? Doon ka pa lang sa emergency, tatanungin ka na, anong nararamdaman mo? Anong trabaho mo? 'Di ba? Tinatanong yan. Kung ano yung kakayahan ng isang tao, ano yung background ng tao. O let's say si Kat. O milyonarya pala si Kat. O yun, magbabayad ka. Di ba? Ganun, magbabayad ka kasi you can afford. Kung let's say si Kat, ay obrero pala si Kat, nagtitinda lang sa palengke, tapos ang kinikita 500 pesos. Di automatic, magka-qualify na si Kat dahil based dun sa kanyang social status na wala siyang kakayahan na magpagamot o bilhin ang mga gamot. So automatic yan, kung hindi yan ninanakaw ni Lisa, ni Mel Robles ang pera ni Taning dyan sa PCSO o sa iba't iba pang mga ahensya, sa DOH, lahat ng asangay ng gobyerno na pwedeng pondohan yung proyekto na yan, hindi na kailangan magmamakaawa ang mga lolo't lola natin sa tuwing may mga politiko na pupunta, sa tuwing may ahas na magsasalta, hihilain sila ng kanilang mga barangay para magmukhang kaawa-awa doon. Sila mismo ang gobyerno ang nagpapahirap sa ating lahat. Bakit hindi yan pag-isahin ang serbisyong yan? Bakit yan kailangan pumunta sa barangay na ganito, na ganyan, na ganon? Diba? Dapat yan nasa mga public hospital, mas panasyonal man, mapaprobinsya, na pwede dumiretso ka na doon. Meron na kaagad allotted, ay may gamot, o may pagatas pa, o kung ano pa man. You know what I mean? O, ano yung mga pinagbibigay nila? Gamot, bigas, o kung gusto mo, samahan mo, doon mismo yung DSWD. Kung gusto niyo talaga, putang ina kayo. Di ba, sa hospital, may mga representative ng DSWD, doon kayo mamigay ng bigas. Nasa hospital, continuously, tuloy-tuloy, hindi yung pampapogi lang o pangpaepan lang ni Lisa Smugs. Okay, balik tayo sa speech niya. Ito, gusto kong tutukan. Katulad po ng sinabi ng asawa ko 2 weeks ago sa kanyang kick out. Yeah, I want it kick them out. Kick-off rally, Bagoong Pilipinas. Yeah, 'di ba? May basa ako Bagoong Pilipinas eh. Ngayon, mga kababayan, bayot na bayot na rakista. Thank you, bayot na rakista. All right, ngayon, sabi niya dito, ano ko lang para makita ko yung mga message nyo. Katulad po ng sinabi na 2 weeks ago ng asawa ko, sabi niya, sa kanyang kick-off rally sa Bagong Pilipinas. Okay, stop there, Maharlika. Okay? Tuloy mo natin. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged
few. Julol. Ang bagong Pilipinas kick-out or a kick-off rally na ginawa ni Lisa Smugs ay gumastos sila. Mga kababayan, kailangan ko pong isaksak sa inyong mga isipan na yung kick-off rally nila noong January 28, okay, ay pamumwersa sa mga empleyado ng gobyerno, mga employees, then pangsusuhol para lang may umattend doon. It's really a political game plan para what? Makita ng taong bayan, ng internasyonal, komunidad na meron sumusuporta pa kay Kuting. Pero ang karamihan na pumunta doon, inilabas siya ni Pebbles sa Lakera na namigay ng pera at yung iba doon pumunta lang, kumuha ng pera at lumayas na yung iba. Okay, that's good thing. Ngayon, maganda yung palangga ang ginawa nyo. So, itong kasinungalingan ni Lisa sa pagsasalta sa inyo dyan sa La Union, ito'y lahat kabulastugan. Kasinungalingan. Kung anong paupo-upo, ganyan ni Lisa, siya ang sinapawan niya si Satanas at lahat ng diablo na maisip nyo. 1 billion times, maybe trillion times. Ganito po kademonyong babaeng ito. Bakit ko alam? Kilala ko ang hayop na yan. At may hawak tayo mga video later on sa tamang panahon na mapakita, maparinig sa inyo. As soon as we have to make sure na safe ang may hawak ng mga ebidensyang ito kasi nandyan pa sa Pilipinas. Okay? Actually, kausap ko kanina. Sabi ko, gusto mo bang ilabasan natin to? Miss Maharlika, kailangan mag-resign muna ako dito or yun ang sabi sa akin. Huwag natin sabihin ng idea. Baka matsusog niya. Huwag nang bagitin ang budol. Okay? Sabi ni Zorro. May budol ba? Ngayon, sabi ni Smugs, sabi niya, bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It's a master plan for genuine development for the benefit of our people. Wow. Yes, it's really a master plan. Master plan, ang kick-off rally na yon para budulin, tama ka, Zorro, para budulin ang taong bayan, okay? Para budulin kayo at papaniwalain kayo na si Kuting, okay? Na si Kuting ay malakas pa, pero sukang-suka na ang taong bayan. It's a master plan. It's a genuine development for what? Para sa smuggling. Okay? Hanggat si Lisa ay nandiyan sa loob, nasa hawak nila ang gobyerno, patuloy ang smuggling, hoarding, lahat. Dahil dito lang po umiikot ang buhay ng Pilipino sa politikang ito. Yes, kasali kayo dito. Kahit ayaw niyong makialam sa politika, yung iba dyan, yung kakapasok pa lang. Part kayo ng issue ng pagnanakaw, pangangamkam, pambubudol ni Lisa Smugs. Pagpapanalo sa loto, pagkukuha ng kubra sa Pogo, pagkukuha ng sa Bureau of Customs, pag-fix ng mga passport ni Lisa at ng mga visa, magaling sa dyan. Tangina ka, ha? Magaling ka diyang, hayop ka, fixer ka na noon pa. Akalain nyo, senador pa lang pala si Kuting, nagpipix na ng passport ng visa itong hayop na ito. Okay, we'll talk about that. Sabihin na natin, noon pa lang, okay, sinabi sa ating puting ahas, si Lisa Smugs ay nag-aayos na ng mga passport ng mga Chinese at binabayaran siya. Kaya naman ngayon, kasabwat niya yung mga Chinese na smuggler. See that? Kung siya ay sususugin ng totoong taong gobyerno, pero ngayon walang sususug dahil siyang nagari-arian. Hanggang ngayon ay nagpa-process si Lisa ng mga visa, ng mga passport sa mga Chinese at sa mga Pilipinong, na gusto niyang ayusin o i-fix. You know what I mean? Ayusin lahat ng mga nakadikit sa kanya, magpapaayos ng US visa, ng Schengen visa, para what? Gamitin ang power ni Lisa. Hindi ka pwedeng magsinungaling. I'm telling you, kakalad ka rin kita. Akala mo, kakalad ka rin kita dito sa US court. Alright? Akala mo makaligtas ang pangalan mo? Hindi. Yung paging demonyita mo, hindi papayagan ng katotohanan ang kahayupan mo, Lisa. Kaya araw-araw ka laman ng vlog ko dahil hanggat nandiyan ka, araw-araw na naghihirap ang taong bayan sa lahat ng kasinungalingon mo at dahil dyan sa asawa mong walang bayag na pinapayagan ang kabalbalan mo at ikaw din, Senator Aimee, na wala ka pang ginagawa ngayon para i-booking yung buwaka ng inang
babaeng sister-in-law mo na ni minsan hindi kita narinig na what? Napuksain yung sister-in-law mo. Okay? Lagi mo na lang sinasabing napapaligiran ng demonyo, haplos-sinawa, ganun-ganon. Pero pangalanan mo na ang demonyo mong sister-in-law. Kung para ka sa Pilipino, Senator Amy, alam mo yan. Huwag na tayong maglaro. Okay? Ngayon, I'm waiting for you. Okay? So, sabi ni Lisa Smugs, so when you hear the word bagoong Pilipinas, bagong Pilipinas, what this really means is both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. It's true. Not to help the countrymen. Both government and government and private sector. Ano yung private sector? Mga private businessman. Kasabwat ni Lisa. Para what? Mag-join forces sila para tulungan nilang isa't isa para sila ay yumaman pa ng gusto. Kamkamin ang pera ninyo. At magpapakitang tao lang sila dahil yun ang advice ni Mr. Peron sa kanya na maging active na kunyari, ibigay-bigay ng ganyan, picture-picture, kunin ang mga matatanda as their audience nila para kunyari nagbibigay ng mga gamot. Hindi kayo dapat magpasalamat sa buwaka ng inang Lisang ito. Dahil hindi niya pera yan. Okay? Mas magpasalamat kayo kung isuka niya lahat. Ang nakomisyon niya, ang nakuha niya galing sa smuggling, sa lahat ng mga budget ng gobyerno na ninanakaw nila. Okay? Sabi pa niya, hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang pambabatikos. Yeah, hindi na talaga uso ang paninira sa kanila. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kapag ikaw ay magsasalta, gugurgurin ka. Yes, hindi na uso ang paninira. Alam mo kung bakit, Lisa? Ang uso ngayon ay katotohanan. At ikaw ang mapanira. Yang babaeng yan, lingid sa inyong kaalaman. Ginagamit niya ang lahat ng power para paggantihan niya ang mga taong gusto niyang gantihan. Yan ang katotohanan. Gagamitin niya ang pera ng bayan para sirain ang tao, ang mga taong gusto niyang sirain. Alam niya ng mga PSG, alam niya ng mga nasa likod nila, alam nilang lahat yan na dito totoo ang sinasabi ko. Pero ngayon, nagkikiss-ass pa rin sila. Sabi niya, hindi na po uso ang pambabatikos. Wow, alam mo kung bakit? Kasi nga, isa-shutdown tayo. Kasi nga, papatayin tayo isa't isa yung ating, gugurgurin tayo isa't isa yung ating mga Facebook accounts, yung inyong mga Facebook, mga page, at literally, gugurgurin tayo. Ulit-ulitin ko, di ba? May bounty ang ulo ko. Oh, sino may gawa niyan? Si Lisa Smugs. Diba sabi ko sa inyo, na-report ko na siya dito sa Amerika? Siya ang lahat sino papatay sa akin? Sige nga. May kalaban ba ako? Wala. Meron ba akong sinaktan na Pilipino na randomly? Wala. So walang iba. Kung gugurgurin ako, gugurgurin kayo because of your political views, si Lisa lahat ang punot dulo ng ito. Dahil yung babaeng yan, nag-hire ng foreign, nag-hire nga ng Amerikano eh. Oh, nag-hire pa ng Canadian. Tignan mo dyan, yung tagapagsalita sa PCO, si Daphne Osenia. Oh, ayoko na sanang mentionin kasi tahimik lang. Pero hindi, kailangan malaman ng taong bayan. I'm not gonna say anything bad kay Daphne. Actually, gusto ko yan nung nagsushoot siya. Pero yan ay Canadian citizen. Now, alam niyo na? Oh, Canadian citizen yan. Bakit nandiyan dyan sa PCO? Bakit tagapagsalita? Hindi ba dapat purong Pilipino? Kung Filipino-Canadian man siya, dapat i-renounce niya yung kanyang Canadian citizenship bago siya mag-mediate sa Malacanang. So, Canadian yan. May kaibigan ba si Daphne dito? O yan, i-google nyo, hanapin nyo. Or i-comment nyo dyan. Sa kanila. O sabi niya, hindi na po uso ang pambabatikos at mga kasaltang napakasakit. Ibig sabihin, ramdam niya yung mura ko. Kaya Risa, buwa ka ng ina ka. Ikaw na budlo ka, butod. Ikaw ang butod. Kayo yung mga butod. Diba? Mga priling butod noong unang panahon. Ni Graciano Lopez na ngayon, panahon ni Marlica, mga ulaga, mga smuggler na butod.
Yeah. Ano, nagsisinungaling ako? Si Daphne ay Canadian citizen. Oh, nandyan sa PCO. At marami pa dyan na hindi ko pa na-discover. I don't have, hindi kaya ng powers ko lahat susugin kung sino ang mga Amerikano o Canadian dyan sa loob ng Malacanang. Ngayon, sabi niya pa, sabi niya, tama na po hindi na po uso ang pambabatikos at mga salitang nakakasakit. O, di ba, ramdam mo, no? Sakit talaga. Kasi totoo. Ngayon, hindi na uso nga kasi kaya nga ayaw ni Lisa ng mga bunganga na ganito eh. Kaya nga pina-take down ng dalawang Facebook ko. Kaya nga ginigipit ako, di ba? Gumagamit siya ng mga proxy para gipitin ako para to destroy me, to destroy my spirit. Itong lahat ng mga ito, mga palangga, si Lisa lahat ang may gawa nito. Then hindi natin siya uurungan. Lalaban tayo sa tama. Dahil nandiyan kayo at nandiyan, not only nandiyan kayo, hawak natin ang alas ng katotohanan. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Don't worry. Nasa akin po ang alas. Ha? You know what I mean? Nasa atin ang alas. Timing lang. Nasa tamang panahon ang mga bagay-bagay. Kailangan natin lang protektahan itong mga taong may hawak ng iba pang alas. Baka patayin. Okay? Ngayon, sabi ni Smugs, hindi ganyan ang Pilipino. Well, hindi talaga ganyan ang Pilipino na what? Magnanakaw, smuggler. Ikaw lang. Kayo lang na mga politiko. Kayo na mga sugapa sa kaban ng bayan. Sugapa sa kapangyarihan. Kasi, ang uso ngayon, Lisa, ay what? Panggigipit. Pagsusuppress, pag-oppress, pagsa-shutdown, pagkikitil ng buhay ng mga taong gusto nyong kitilin. Yan ang uso ngayon. Kasi, sinasapalan nyo lahat ng pera. Kaya naman, ang mga mainstream media ay takot din. Bakit ko alam? Dahil may mga kaibigan tayo sa mainstream, hindi ko lang babanggitin, baka gurgurin. Takot din sila. Kaya nga, binubolja ko sila, pero naaawa din ako. But I'm so, ito sila yung tatlong lumabas, galing sa PCO, Presidential Communications, ito si Ina Reformina, si Pamela Pedroche. Actually, matapang sila eh. Although hindi nga sila straightforward, pero at least, sabi ko, you have to read between the lines kung ano yung ibig sabihin nila. Di ba? Nakikita niyo yung pighati doon sa puso ng tatlong yon, kung napanood ninyo, na gustuhin man nilang magsalita, pero napakatipid. Hindi nila masabi ng katulad nito kasi takot silang magurgur. May mga pamilya. Di ba? O kasi, nag-iingat tayo. Meron ba taong dito na gustong magurgur? Wala. Pero syempre, pinoprotektahan natin yung sarili natin. Ang sabi pa niya, ni Lisa Smugs, hindi ganoon ang mga Pilipino. Rich and poor, may class naman tayo ng konti. Ulul, wala kang class. Isa kang dayok-dok. Isa kang dugyot. Isa kang bitter. Ano pa ba? Isa kang malungkot ang iyong buhay. Kahit nalunukin mo lahat ng pera, pati pulburon, pati alak, Lisa, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Bago ka matulog, sa tingin ko, nagdadasal ka sa demonyo, hindi sa Diyos. Bawat tingin mo sa mukha mo sa salamin na kuritot, nakikita mo ang demonyo. Yan ang katotohanan. Bawat amoy mo sa mapanghimong kilikili, naaamoy mo ang kabulukan na ginagawa mo. Bawat hininga mo, hindi ka masaya. Dahil naaamoy mo ang kaibuturan ng bituka mo, ng lahat ng digestive system mo, na isa kang pinakabulok na nakilala ko sa buong mundo. Tandaan mo yan. Class, may class ka. Yung pandudura mo sa mga kainuman mo, yung pambabato mo sa asawa mo, class ba yan? Yung panjujombag mo sa Kuting on the way to New York dahil nalaman mo na pinirmahan ni Kuting ng asawa mong under Disaya ang appointment paper ni Vic Rodriguez bilang Chief of Staff. Kaya mo siya sinuntok nung ginombag noong September of 2022. Class ba yan? Yung pagsisigaw mo, yung pagtatakbo-takbo mo doon, nung tinatanong ka ng SMNI, na ma'am, nag-usap na po ba kayo ni Inday Sara? Class ba yun? Para kang julupong? Class ba yun? Pinarodi pa nga ng Vincente Men, sila Daryl Yap. O, di ba? Ang ganda. Class ba yun, Lisa? Ha?
Yung pagsisigarilyo mo may sigarilyo ka na, may vape ka pa na sinasalak mo sa bunganga mo, class ba yon? Yung pagbato mo kay Bongbong Marcos Coting ng folder na nakita ni Glenchong, class ba yon? Yung pakikipagsabwatan mo sa mga demonyo para i-shutdown ang mga Facebook account namin, pagbabayad mo para gurgurin, panggigipit, class ba yon? Yan ba ang definition mo ng class? Yung pang-i-snub mo kay Inday Sara nung send off to Vietnam. Send off ceremony. Class ba yon? Wala kang class. Kahit pa isaksak mo ang bilyon, trilyon na ninakaw nyo sa kaban ng bayan, isa kang mabahong nilalang na masahol pa sa demonyo 100 million times, 1 billion times. Tandaan mo yan. Wala kang karapatan na magsalita na sasabihing may class naman tayo. Wala kang class kahit konti, kahit katiting. Dahil sa pagnakaw mo sa kapangyarihan, sa asawa mo na ikaw ay walang mandato, hindi yan class. Betrayal of public trust, pambubudol, panggagago sa Pilipino. Wala kang class. Dahil yung mga nakapaligid sa iyo ngayon na mga negosyante, na mga bading, okay, na para magsipsip sa iyo, para kumuha ng mga projects, pag nanakaw sa kaban ng bayan, hindi yan class act. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. Yung pagpaparty ninyo at pagbiga-biga mo dyan sa Malacanang, pagpa-fireworks ninyo, lahat, pakipagsabuatan mo kay Michael Ma, lahat na class ba yan? Pangbababo yan sa Pilipino. Wala kang class. Kahit gatungaw, wala ka. Nada. Kaya ka galit na gusto mong patahimikin ang mga tao. Maria Teresa, yes, meron siyang saltik. You're right. Tama yun. Maria Teresa Dizon, may saltik. Itigil mo yung pagsasalta mo, poor and rich, may class. Huwag mong isasali ang sarili mo na may class ka. Isa kang basura na galing sa pusali at lalong naging pusali dahil sa pagnanakaw mo at pakikialam mo sa mga appointments, pagbibenta mo, pagbabribe mo, lahat, tandaan mo, alam mo to, humarap ka sa salamin at tapusin mo na yang, kalabanin mo yung sarili mo ng bonggang-bongga dahil ikaw ang traidor. Humarap ka sa salamin, basagin mo yung salamin. Dahil nakita kang demonyo. Tambalaw siyang mayroon, sabi ni Rolly Aguirre. Mga palangga, hindi kailanman magkakaroon ang class ng isang taong magnanakaw. Hindi magkakaroon ng class ang taong nagpapalaya ng mga sindikato. Yan ang katotohanan. Hindi kailan magkakaroon ng class si Lisa sa pagpifix ng mga visa. Idadrag kita ha sa US Court. Yan pagiging fixer mo ha. Okay. Yan ang gusto mo, di ba? Maglaro tayo, Lisa. Gusto mo maglaro? Pagbibigyan kita. Ngayon, dahil yun ang gusto mo eh. Akala mo masisindak mo ako? Never. Kahit hawak mo ang trillions budget ng Pilipinas, hindi kita uurungan. Mapakita ko lang sa taong bayan na nasa amin ang katotohanan sa ginagawa mong panggigipit. Hindi ka papayagan ng Diyos dahil kahit kailan ang demonyo hindi magwawagi. Okay? Sabi pa ng hinayupak niya, palangga, sa speech niya, sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila yung bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito, hindi kailangan awayin ang mga private sectors. Yeah. Hindi kailangan awayin, gurgurin lang. Sino ba ang nangaaway sa private sector? Ikaw. Sino ba ang nagtatanim ng kaso? Ikaw. Nahayop ka. Sino ba ang nagtatanggal ng nagbabalasan ng mga tao sa gobyerno? Ikaw ang punot dulo. Di ba? Sabi ni Pamela Pedroche. How would you pronounce it? Pedroche. Whatever. Si Pam Pedroche. Ano sabi ni Pam Pedroche? Nagaling sa Presidential Communications. Ang sabi sa kanya, I've seen your work and you're so nice. Pam, tapos biglang tinanggal. Hindi man pinangalanan ni Pamela kung sino man yon. It sounds like Liza. Magaling pala eh. You're so nice eh.
Tapos tatanggalin? Tapos sasabihin mo, tangina ka, hindi kailangan ng awayin ang mga private sector, dapat magkipag-partner? Mismo ang mga inappoint noong nakaraang taon, pinagtatanggal mo, tinanggalan mo sila ng laya na kumita ng pera. Wala naman silang ninakaw. Wala naman silang anomalya. Buti sana kung tinanggal sila dahil nagnakaw sila katulad mo. Katulad si Ina Reformina, iniwanan ng trabaho for 24 years. Based sa kanyang statement, tinanggal nyo lang ng ganun-ganon kasi gusto nyo. Yan ba na hindi dapat awayin? Yes. Hindi dapat awayin kasi mali ang word mo eh. Hindi po dapat kailangan awayin, dapat po gurgurin, sindakin. Dapat yun ang word mong hayop ka. Kaya kahit ano, babantayan ko ang bukas ng bunganga mo. Sa bawat kasinungalingan mo, bawat script mo, babantayan ko yung bunganga mo, Lisa. Dahil hindi ka tatitigilan, sabi ko nga sa iyo, hanggang hindi pumantay ang paa mo. Sabi ko nga sa inyo, mga palangga. Si Lisa, kahit nakakomatos na, at isang cell na lang ang gumagalaw, kaya pa rin magnakaw yung hayop na yan. Kaya pa rin mang-bribe. Kayang gumurgor ng tao. Kaya kung sino man ang mga gugurgurin na mga Facebook page, wala nang iba yan. Kung doon si Lisa, ganun kademonyang babaeng ito. Alam ni Amy yan. Ewan ko kay Amy, hindi nagsasalita. Okay, tsaka tayo kay Amy. Okay, sabi dito, hindi kailangan awayin ng mga taga-private sector, gawin silang partners sa mga proyekto ng gobyerno. Oh, yeah. Ginagawa mong partner, di ba? Look at Michael Ma. Private yan. Kasabwat mo sa lahat. Smuggler, kinansela nyo, pinatay nyo ang hearing sa Kongreso. January 29, supposedly may hearing of 2023, mga kababayan. Anong petsa na ngayon? 2024 na. Walang hearing, pinatay. Yan ang gusto ni Lisang partnership sa private sector para makipagsabwatan, para magnegosyo. Okay? Yan ang partnership na sinasabi niya. Dapat mag-deliver. See that? Tanginang to. Okay. Ano sabi niya? Instead, gawin silang partner sa mga proyekto ng gobyerno. Okay. Yan na nga ginagawa na. Kaya partner niya, mga private sector, kumukulimbat sila lahat. Kaya nga yung mga negosyante, okay, ina-appoint nila mga from private sectors para makipagsabwatan sila sa kickback. Kaya kawawa talaga kayo. Kung hindi kayo kikilos mga kababayan, kawawa talaga kayo. Uubusin talaga ang pera ninyo at magiging what? Kawawa kayo mga Pilipino dyan sa mga palangga ko sa Pilipinas. Mga OFW, kawawa kayo lahat kung hindi kayo mag-speak up. Powerful ang boses natin. Kung power ang bunganga ko at nasasaktan sila. Kung lahat tayo ay magsasalita, mas powerful tayo, mabubuang si Liza at malapit na magpantay ang kanyang mga paa. Kawawa ang taong bayan, sabi ni Jensen. Sabi niya, sa dami-dami po natin ng problema, okay, sa dami-dami po natin ng problema, we should realize that government can't do it alone. Dami-daming problema. Dahil ikaw ang national problem, ikaw ang nagbibigay ng problema. Kayo ang nagbibigay ng problema sa lahat. Lahat ng problema sa Pilipinas, isisi sa buwakan ng inang babaeng ito at kay Kuting. Dahil si Kuting ay isang tau-tauhan na kayang pisatin ni Lisa ang itlog anytime. Hindi pa kayo kunin ng demonyo. Okay. Sabi niya, we have to, it has to, we can do it alone. We have to work hand in hand. Yeah, hand in hand ng polboron. Di ba? Yung mga nakapaligid sa kanya, hand in hand, mga klase ni Kuting sa polboron. Hand in hand, working with PCSO sa pagpapanalo sa loto. Ulit-ulitin ko yan. Hand in hand, sa kay Altenco, sa pakikialam, sa Okada, sa pagtatanggap ng mga bribe. Hand in hand kay Bienvenido Rubio, Bureau of Customs. Hand in hand sa kanyang kapatid na si Martin Araneta, nakasabwat pa rin ni Michael Ma. Hand in hand sa mga polboroni, katulad kay Mark Anthony Sayarot. Remember Mark Anthony Sayarot na pinalabas nila? Okay, na sinama pa nila sa New York, si Sayarot. O, palapakatan natin para natin makalimutan yun. Remember that? O, ayan. Para bonggang-bongga. Hand in hand, yan ang gusto ni Lisa Smugs. Hand in hand, okay? Diyan sa mga
kalaban ng bayan. Imagine yan, hand in hand. Ulitin ko yan sa mga bago pa lang kakilala sa akin. Yan ay kisinama nila sa New York. Ano ang nangyari dyan? Nahuli, pero nakalabas. See? Kayo ang humusga. Si Marley baka ba dito ay nagsisinungaling. Kaya gusto nilang ipagurgur, gusto nilang patayin lahat ng Facebook page. Yugochi, thank you palangga. Ram, thank you, you're back. See that? Yan ang hand in hand na gusto ni Lisa Smugs. Okay. Hand in hand sa pulburon, lahat. Sabi niya, ako po, galing po ako sa private sector. Bait ano? Ako po, ganyan po ang mga demonyo. Upo. Yung parang bawat word may upo. Tapos padasal-dasal. Pakitang tao. Kaya tignan nyo, nakita niyo ba ako dyan na nagpicture na lumuhod ako sa simbahan or something para magpakitang tao? I have a lot of pictures sa travel ko sa church. Ayaw kong, i-private ko na lang yun. I have a lot of pictures with my family sa ano. Pero awkward na ipakita mo para sabihin maka-Diyos ka, nagdadasal ka, ganyan. It's BS. Pakitang tao. Dahil marami akong kakilala na ginagamit ang ngalan ng Diyos pero magnanakaw sa kaba ng bayan. At yan na si Lisa at Papu-Opo at si Kuting. Okay. Sabi niya, ako po, galing po ako sa private sector. In 1,106 days, babalik na naman po ako sa private sector. No, hindi 1,106 days. Patatalsikin namin kayo. Sa ayaw nyo at sa gusto, sa tamang panahon. Pag nag-voice out na ang taong bayan, hindi kakayanin ng taong bayan na umabot ka pa ng 1,106 days para kulimbatin o pahirapan ang mga Pilipino at ang mga OFW, mga palangga. Ngayon, okay. Mga kababayan, ano sabi niya dito? Babalik sa private sectors. Okay. Sabi niya, wala na pong terno. Terno, yung mga Pilipiniana. Make-up, Facebook, at Instagram, at kung ano-ano pa. Di ba nag-enjoy ka? Kaya nga yung mga taong mga designers na nakapaligid sa'yo, na ginagamit mo as proxy, ay kumikita ng limpak-limpak na milyon at nakakapagpatayo ng mga bahay, nakabili ng 2-3 bahay, nakakapag-travel all over the world. Kakalad ka rin kita, Lisa, sa mga proxy case mo. I promise to you, darling, kakalad ka rin kita ng bonggang-bongga. Make-up, wala ng Facebook, hindi ka naman nababagay. Dalang itsura mo, puro sama ng loob. Puro bitterness, puro kuritot na parang marguso. Wala na pong Facebook, Sabi niya, I will try to follow my husband's mission. Ano, yung pagpupulboron? Of bringing the private sector closer to the government so we can all work together for our bagong Pilipinas. Wow. Trying to follow your husband para ilapit ang private sector para mangamkam kayo at magnegosyo mga hinayupak kayo. Ito'y kaletsihan mo lahat kasinungalingan. Sabi niya, Justi Agnina. Sama-sama tayong babangon muli yan ang niya para maging milyonaryo. Narinig niyo na yan. Narinig niyo mismo sa kanyang greetings, sa kanyang kasabwat na si Robles nagpapanalo ng loto maya-maya, na sama-sama tayong magiging milyonaryo. Di ba? Anong eksena nyo dyan, palangga? Narinig nyo na lahat yan. Balik ko lang to. Okay? So ngayon, Korea Vlog, mayong adlaw sa imo palangga. Ano ba vlog natin ngayon? Meron pa ba? PRRD. Right. Tapusin natin si Lisa Smugs. Ngayon, mga kababayan, ulit-ulitin natin, kung papayagan nyo pa itong hayop na ito, then, kawawa kayo. Kawawa ang taong bayan. Kawawa lahat na pinahihirapan ng taong ito.
Lahat kasinungalingan. Sa bawat buka ng bunganga ni Lisa, yun po ay kasinungalingan o para linlangin at lituhin kayo. Sa bawat bigay ng gobyerno ng 2 kilong bigas o whatever, yan po ay kapalit niyan ay bilyones na pagnanakaw nila. Tignan nyo, si Kuting. Like after a week pumunta sa Davao. Bumaba ba si Marcos Jr.? Doon sa mga, nakita nyo ba na may litrato si Marcos Jr. na siya ay nakipaghalubilo sa mga biktima? Nandoon na siya, pictorial, bigay-bigay ng cheque with Inday Sara, di ba? Wala siya sa ground. Oh, sino mga kasama niya? Mga oligarchs. Sino mga kasama niya pumunta doon? Mga nagninegosyo sa Pilipinas. Mga inappoint niya, mga kaibigan ni Lisa, lahat, kinakamkam lahat ng pera natin. And now, ano mangyayari? Okay? Isa dito sa ano natin, sa nangyayari sa atin. Sabog ang Pilipinas, sabog ang mga kababayan natin. At isa dito gagamitin ni Lisa ngayon, ito nga ang panggigipit kay Pangulong Duterte. Kaya sabi ni Duterte, hindi daw siya magpapahuli ng buhay. Okay? Sabi yung statement ni Duterte, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay. Sabi niya, ni Duterte, February 7 pala to. Let me be very clear. On this, Marcos has nothing to do with the ICC. Strategy yan. Alam ni Duterte na si Lisa Smugs. Maring hindi si Marcos. Well, pareho lang yung dalawang yan. Sabi ni Duterte, as a matter of fact, I'm not asking for his help. I will deal with the ICC myself. O, diba? Basta, ang ano ko is they do not have the jurisdiction over here. At hindi nila ako mahuli talaga o mahuli nila ako na tegi na o dedo na. Ano ibig sabihin ni Duterte? Lalaban ng Pilipino sa mga banyagang sasakop. Bakit? Ano bang ICC? Pilipino ba yan? Banyaga na nakipagsabwatan si Lisa at si Kuting. In the first place, mga kababayan, hindi makakapasok ang ICC kung hindi papayagan ng gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Pangulong Duterte na it has nothing to do with walang kinalaman si Marcos dito, chika boom boom lang yan. Ang ibig sabihin ni Duterte dito, sabi niya kung gusto man nilang magtangkang talagang pumasok, unahin ko sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. 80 years old. Makikipag-away sa banyaga. Sa tingin mo, walang susunod sa kanya. Ganito na lang, ganito ang gusto nyo. Akala ko ba may kasarinlan na tayo? Pero dahil sa kadyutahan ni Lisa at ni Kuting, pinapapasok, pinapayagan, tinatanggap sa loob ng Malacanang. Sinabi ko sa inyo, hindi makakapasok ang ICC sa loob ng Malacanang kung hindi babasbasan ni Lisa. Yan ang katotohanan. Kaya ang statement ni Pangulong Duterte dito, kailangan medyo mataas ang comprehension mo. Okay? Magaling kang magmanman, magmatsyag para maintindihan mo. Sabi niya, wala namang jurisdiction niyang pumasok na yan eh. Walang basis. Anong authority nila to come in and arrest people? Wala. Bakit sila nakapasok? Noong panahon ni Pangulong Duterte, dahil siya ang presidente, nakapasok ba yan? Kumalas nga tayo eh. We have the power. At bilang isang Kuting, dahil siya ang presidente, pero hawak ni Lisa ang kanyang itlog. Makapasok ba ang ICC? Hindi. Walang makakapasok na sino man kung hindi papayagan ni Lisa Ahas sa panahon ngayon. Isaksak niyo po yan sa inyong mga kaisipan. Dahil yan ang katotohanan. Walang makakapasok dyan sa Pilipinas nang hindi binabasbasan ni Lisa Smugs. Sabi ni Pangulong Duterte, I am a Filipino, the law guarantees me. Itong clause ng Constitution sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Okay, pinakabisado to sa amin nung ako ay nag-aaral ng kolehiyo. So, ang ibig sabihin, palangga,
Okay? Kung bababuyin ni Lisa Smugs ang ating konstitusyon, which is binababoy na nga nila through People's Initiative na yan, kalurugdong pa rin ng mga plano nila. Ano na lang kayo dyan sa Pilipinas? Na parang kahit sino na lang ay panghihimasukan ang buhay natin. Na parang pag sinabi ni Lisa, papasukin lahat ang mga kriminal sa loob ng bahay ng may bahay, okay lang kasi binasbasan ng isang ahas na babae. Sabi ni Duterte, ang ginamit ng ICC dito, inquisitorial, adversarial, at ang kanilang preliminary investigation. Kaya dyan pa lang, bagsak na sila. Palihim, patraidor. Sinabi ko na sa inyo yan, November, December of 2020, last year, na pinapasok na ni Lisa ang dalawang taga-ICC sa pakikipagsabuatan kay Trillanes. Nagkamali ba ako? Mismo si Trillanes ang nagbigay ng statement na any moment, darating na ang warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Sino? Nagkamali ba si Maharlika nung in-inform ko sa inyo yan? Magkakaroon ba ng kapangyarihan si Trillanes para samasamahan niyang mga taga-ICC na yan sa pakikipagsabuatan dyan kay Lisa kung hindi niya binasbasan? So pataksil, patraidor. Bakit kung mag-iimbestiga sila, kung papayagan ito ng gobyerno natin, bakit hindi i-announce at magbigay ng statement ang gobyerno ni Kuting na okay, pinapayagan natin, ganyan-ganyan, pero taliwas sa kanyang statement, sinasabi niya na hindi natin taliwas sa statement ni Kuting Jr., hindi natin hayaang manghimasok itong mga taga-ICC kasi meron tayong soberenya. Igalang natin ang ating konstitusyon at ngayon ay nasabi na yan ni Pangulong Duterte, sabi ni Kuting, di ba? Nung kumalas na tayo dyan, hindi sila dapat panghimasok. Pero taliwas sa bunganga ni Kuting, dahil habang sinasabi ni Kuting, hawak-hawak ni Lisa yung kapiranggot niyang itlog na parang itlog ng tiki. Taliwas yung binubunganga ni Kuting sa kanilang ginagawa na pailalim, patraidor. Yan ang katotohanan, mga palangga. So ngayon, ano sabi ni Pangulong Duterte? Wala silang preliminary investigation. Exactly. And I am entitled to that. Wala nga preliminary kasi nga patraidor preliminary. Patago na investigasyon. Dahil traidor si Marcos Jr. at si Lisa, mga traidor, mga taksil sa taong bayan. Taksil sa kanilang flag, taksil sa lahat sa atin. Sabi ni Pangulong Duterte, at saka ano ang ebidensya nila? Wala, chismis lang. Kasi nga, yung mga pinresent ni Trillanes, okay? Yung mga recycled niya, na sila Las Cañas, mga gawa-gawa lang na kwento. See that? Kasi ulit-ulitin ko sa inyo, galit na galit si Lisa sa mga Duterte. Kasi hindi in-appoint si Marcos Jr. na Department of Agriculture Secretary. Sinabi na mismo yan ni Pangulong Duterte. Confirmed yan. Bakit siya mag-a-appoint ng bangag, sabi niya. Dahil si Kuting ay kasama sa polboronic na sa narco list. At isa yan sa mga pasabog natin. Okay. Ano pa sabi ni Duterte dito? Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, this is tiring moment sa atin lahat. Napapagod ako. Pero sabi nga nung kausap ko kanina, Maharlika, parang nakakapagod yung laban natin. Matagal pa ba? Sabi nun sa akin. Sabi ko, panahon na lang ang magsasabi niyan. Pero sabi sa akin, huwag kang tumigil. Kasi pag tumigil ka, matutuwa sila. Kaya nga sabi ko, inuubo ko. Nagsasalta pa rin ako, di ba? But I'm okay, mga kababayan. Ito na lang. Ito yung number one na example. Okay? Yung pagpatahimik niya sa lahat. Sa SMNI, kila Badoy, kila Celes, lahat sa atin. Martial law ito. Digital martial law o silent martial law. Na lahat patatahimikin, lahat gugurgurin kapag hindi ka umayon sa kanila o kapag nagbatikos ka. Akala ko ba, Kuting, wala nang effect sa inyo ang pagbabatikos for 30-something years? Diba? Sabi nila, hindi na raw kasi sabi ni Kuting noon, ng interview ko, hindi nila pinapansin ang mga nagbabatikos sa kanila.
Kunyari lang. Pero sa likod, sa lingid, sa kaalaman, pinagugurgur nila, pinababagsak nila ang mga taong nagkikriticize sa kanila. Ulitin ko, number 1 na nagkriticize si Percy Lapid na ginurgur na noong 2022. Sino nagpagurgur niyan? Kung iimbestigahan na ng bongga-bongga, baka lumabas sa dulo niyan ay si Lisa Smugs. Baka lumabas sa investigation na siya ang nagpagurgur kay Percy Lapid. Dahil ang kahinaan ni Lisa Araneta Marcos ay i-drag ang pangalan niya. At I believe si Percy ay nagsalita noon na nakapalibot ang mga kamag-anak ni Lisa sa gobyerno. That was early as August ba? Of 2022. Kaya, tignan mo, siya ang unang biktima. At kaya gusto akong ipagurgur ni Lisa. Sa mga kababayan ko, inireport ko po siya dito na pag may nangyari sa akin, si Lisa ang gugurgur sa akin. Siya lang ang may kakayahan na pwedeng magpategi sa akin, sa inyo. Dahil hawak nila ang mga didemonyo sa gobyerno at ang pera natin. At tumani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Shutdown para di mabuking ang mga baho nila. Marcos, nako, malalaking gulo ito. Parang martial law na ito. Kaya laban tayo at lahat. At kung may leader tayo, tatayo sa ating pagrally para mag-people's power to na. Kapag talaga ng mga mukha ng mga tao sa Malacanang, sinayang nila yung 6 na taon na gumanda na ang Pilipinas. Ngayon nagsibalikan, bakit di ba yan pwede sila ipakulong? Kakagigil. Wala ng democracy, dictatorship na talaga. Ang statement ni Kuting na walang puwang ang paninira sa bagong lipunan can only mean na pupusalan na ang mga Pinoy. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.